Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Magandang araw po sa atin lahat mga kakampi. Ito na naman po yung lingkod Pep Nicodemus para sa ating kalinga sa OFW. At siyempre of course, ang ating makakasama rito walang iba kundi ang aking idol, Miss Corazon Alma de Leon. Ma'am Cora, magandang araw. Yes, looking forward sa ating mga makakausap all over the country. Nakapanood ako ngayon sa TV tungkol sa Maharlika Funds. Ayan, mahalaga sigurong marinig din natin ang opinyon ng mga nasa ibang bansa. Okay. Kasi mga miyembro din sila ng SSS. Pero gusto Ma'am Cora, gusto natin ipaano mo na ano ba ang Maharlika Funds? Yan. Para sa ibang mga nakakaalam, Ma'am Cora. Sige po. Well, ang idea dito, parang investment fund, pero naglalayon na matulungan ang bansa natin. Kasi imbis na mangungutang sa ibang bansa, mangungutang na lang tayo sa mga Pilipino na gustong mag-invest. Pero kung ang kukunin nilang pera ay yung pera sa SSS, pera sa GSIS, na meron ding mga pangangailangan, natatakot yung iba na baka mawala yung pera ng mga talagang mga nagtrabaho. Parang kinabahan din tayo dun. Kinakabahan pa. Oo nga Pero Ma'am Cora, ito yung paano nga ba ulit? Kumbari tayo, katulad ng iba, mga retired na at umaasa na sa pension nila. Tama? So, anong mangyayari dun? Kung yung pension na ito, pwede ipa-loan sa iba? Pwede, hindi. Ang mangyayari, kukunin yung pera sa SSS tsaka GSIS para i-invest ng assumption, mas lalaki ang pera. Pero kung ikaw ang miyembro, hindi naman tayo nag-i-invest basta-basta na hindi tayo nakakatiyak, nakikita. Pero iba-ibang pananaw ng mga tao. Mga pananaw ng tao, kailangan ng gobyerno ang pera, pwede naman kunin sa mga institusyon na may pera ngayon at talagang kumikita. Kasi katulad ng SSS kahit papano, yung mga investment nyon ay kumikita. Of course, hindi ako masyadong familiar sa GSIS, pero I imagine may pinaglalagyan din sila ng pera para kumita. I imagine lang. Hindi ako nakakatiyak, no? Pero ang alam ko sa SSS, tinitiyak nilang hindi mawawala ng ang pondo. Naku, ma'am, sabi nga na, sa 2037 yata, medyo ubos na pondo kapag hindi naayos yun. Di pa, ma'am? So, yun yung isang kinatatakutan ng ating mga, paano yung mga baguhan, di ba? Yung mga matatagal na, o yung mga baguhan na naghuhulog, di ba? Yung mga ganong klase. Hindi man lang nilaramdaman. Di ba? Yung mga ganong klase. Pero, Ma'am Cora, ako nga Ma'am Cora, naniniwala ako kung ang mga kooperatiba ay bumabagsak dahil sa hindi tamang pagmaneho ng isang institusyon. Ganon din mangyayari sa mga masasabi nating government institutions na hindi tama. Pero narinig ko ang interview sa dating COMELEC na commissioner na si Heidi. At sabi nga niya na magagaling yung mga humahawak ngayon ng poder sa mga napili, no? Pero maraming kasi pag kulang alam, hindi naintindihan, hindi maunawaan. Correct. Hindi Kahit gagawa, ako pag hindi ko kabisado, parang maaaring sabihin kong hindi pwede, di ba? Pero yun nga pero dapat manood tayo sa mga programang nagbibigay na impormasyon. Dahil minsan mga negative lang, no? Pero hindi naman hindi tama or correct information. So tayo ngayon na nandito, kailangan alam natin
ano yung tamang impormasyon. Yun. Kasi huwag tayo masusway ng mga hindi tamang impormasyon. Kasi minsan, false alarm, maraming fake news. Yan, di ba? Pero sa isang banda, ano ba ang positive way nito, sir? Kasi gusto natin tingnan yung negative at positive. Gusto ko nga tingnan natin yung positibo. Ano ba mangyayari kung sakasakali? Well, yung mga tao, palagay ko, na merong gusto nila na lumaki ang pera ng gobyerno. Yes. At pagsasama-samahin, may lugar sila na gagawin, may action silang gagawin. Okay. Understandable na maniwala sila. Kasi katulad ng sino ba namamahala sa SSS? Sino ba namamahala sa GSI? Ano ba yung pananaw nila? Kaya kailangan marinig natin. Pero sa magitan natin, sa programa natin, marinig natin at ibabalita natin. Yeah. Kasi nakita ko yung nag-comment kay Christian Esguerra kanina, buong pinakinggan ko yung programa, mga nakatira abroad na mga Pilipino, talagang gusto nilang, parang, ayaw mo sabihin nakikialam sila, pero interesado silang malaman kung ano nangyayari sa Pilipinas. So, bigyan natin ng pagkakataon sila, di ba? Tama rin naman yun. Kasi para through talakayan nga, di ba, Ma'am Cora? Sa mga usapin, talakayan, doon tayo makakakuha ng mga aral, di ba? Para makita natin ano ba ang tama at mali sa pag-uusap. Pero sa isang banda, may tanong dito, Ma'am, ang isa nating kasama. Sabi niya, paano naman kung nasa negative side tayo? Kasi alam naman natin, maraming corrupt. Ayan, Ma'am Cora. Paano naman daw yung gano'n? Sa negative naman, ang sinasabi nakakatakot din. Kasi napatunayan na natin sa ibang mga proyekto ng ating pamahalaan na bumabagsak. Ayan, Ma'am Cora. Oo. Well, again, narinig ko yung interview ni Malumangahas kay Mayor Magalong ng Baguio. Okay. At talagang napakaliwanag na kanyang sa interview na yung corruption pervasive sa local government, sa national government. Kaya sinasabi niya na mga proyekto na dapat mayari sa tamang pamamaraan ay napupunta sa corruption. So, hindi tama yung nagiging proyekto or kulang sa tamang implementasyon. Napakaliwanag, kaya nga sabi ko, parang nakita ko si Magalong ay isang tao na mayor na at dating military, ginagawa niya yung tama kasi he was talking about governance. Kaya sa pagitan ng programang ito, may papaliwanag natin. Siguro nga kung ako nakatira sa Baguio, bibilib ako sa mayor ko. Dahil siya ang mayor ko, di ba? Pero yun nga, sa isang banda, sinasabi nga nila, Elena, sila'y maliliit lang at simpleng tao. Hindi nila masyado naiintindihan niya kung anong gusto ipasok ng ating pamahalaan. So, yun. Ma'am Cora. Kaya nga pinag-uusapan natin ngayon, Elena, kung papaano nga ba itong Maharlika Fund na ito. Kasi Maharlika, parang sinasabi nila, doon lang yan sa mga mayayaman. Sila, Ma'am Cora, Maharlika Parang ang iniisip nila, para sa mga mayayaman lang ito. Yun. Paano yung mga simple na nagbabayad din tax, tapos ay medyo meron na silang nakukuha sa SSS ng maliit lang. Baka mamaya, imbis na meron ka na 3,000 a month, mawawala pa yon dahil nga sa corruption daw. Yan nga ang fear na pag kinuha ang pera sa SSS, kinuha sa GSIS, yung mga miyembro nun, ay madi-disenfranchise dahil invest ang pera, hindi mo naman makukonsulta lahat ng mga miyembro. Payag ba kayo? Hindi ba kayo payag na mapasama dito sa Maharlika Fund? Itong pangalan na to, Maharlika, ay siguro hinalaw sa isipang gusto nating mapataas ang level. Kaya sinabing Maharlika. Maharlika. Kumbaga, parang, Ma'am Cora, may parang...
Ma'am Cora, parang ang sinasabi lang ay yung maharlika kasi, pagka tumubo yung pera mo doon, para ka na rin mayaman. Parang ganun daw. Yes. Tama, okay. Parang palalakihin. Oo, Kasi palalakihin. pag hindi tayo gumalaw, palaki ng palaki ang utang. Iyon, Pero nga, yung utang hindi mababawasan kapag mataas ang korupsyon. So, korupsyon ay talagang isang masasabi nating nemesis or napakasamang imahen sa ating pamahalaan, sa governance, yung tinatawag na corruption. Kaya nga, natatandaan ko, when chairman ako ng civil service, meron kaming Council of Fiscal Autonomy Groups. Isang grupo kami na nagmi-meet para pag-usapan paano namin palalakasin ang autonomy groups like COA, Supreme Court, Ombudsman, Commission on Human Rights, Civil Service. Ito yung yung nagdadaupalad, nagsasama. At nagkaroon din naman ng aksyon na tinawag nilang ARTA, na chinecheck yung corruption sa mga ahensya. Pero magiging epektibo lang yan. Depende sa namumuno at depende sa mga programa na nakakatulong na talaga. Sa ahensya na yon, nabawasan talaga ang corruption. Kasi, for instance, kapag sa LTO, ay ilang libo ang wala pang lisensya, ano iisipin mo? Di siyempre, paano magagawa na lahat ng mga sasakyan na irerehistro ay magkakaroon ng plate number, di ba? Saan nagkulang yung namumuno? Ayun. Diba? So dito, paano nga ba? Siyempre kung naipasa na kasi yan, di ba Ma'am Cora? Parang implementation na lang. Pinag-uusapan pa yata kasi ang pinag-uusapan ngayon, yung sourcing ng funds. Sabi nila, huwag galawin ang SSS at saka GSIS. Ang mangyayari yan, yung mga matataas na kumpanya na malaki ang kita, sila ang mag-i-invest dyan. So, lalo silang magiging maharlika. Okay. Oo nga. Imbis na maging maharlika, alipin na mangyayari. Di ba? Pero Ma'am Cora, sa isang banda, sana kung okay tayo sana dyan, kung, ito yung isang sinasabi nga natin, di ba? Kung maaalis yung korupsyon, di ba? At yung mamamahala, ay sino ang mamamahala? Tama. Ma'am Cora, sino kaya mamamahala dyan? Alam nga naman, natin, titingnan natin. Parang abangan. Ang tawag ko dito, abangan. Okay. Kung sino yung mamamahala dito. Ano yung level ng kakayahan para masasabi, magagarantiyan na hindi mawawala ang pera at lalaki pa ang pera. Para maging maharlika. Kasi, meron, sample, ito nanghingi ng sample, meron ka na, Ma'am Cora, kasi sa tagal mo rin naman nasa gobyerno, right? So, Ma'am Cora, ang tanong dito ng ating kababayan, sabi niya, meron ba mga proyekto na naging successful ang gobyerno? Meron po, Ma'am Cora. Ano po ba yung mga proyekto na yan? Ako personally, naging chairman ako ng mga pinatubok mission. Okay. At natatandaan ko na ang budget dito ay I think 10 billion, which is also the amount na ginagamit sa mga proyekto pag may disaster. Ang sasabi ko ay nung pinag-aralan ng COA kung merong korupsyon o kung merong hindi tamang na implementasyon, wala silang nakita. Kasi we got a good report from the COA. So, may mga institusyon tayo na magsasabing, okay yung kumpanya na yon, okay yung departamento na yon, okay yung proyekto na yon. May institusyon na tayo. Yung civil service naman, which I headed at the time, tinitingnan natin yung, sabi nga nila, yung mga maliliit na empleyado na nagsasamantala sa pamahalaan. Ang sabi nila, ang civil service naman, ang tinitingnan lang, hindi yung big fish. Ang tinitingnan lang yung mga small fish. Small fish. Sabi ko, mas maganda yung small fish. Mahuli mo na, hindi magiging big fish. Yeah. Dahil maliit pa lang ang nahuli mo na.
Anyway, mga pananaw yun. Oo. Pero Ma'am Cora, yun nga, yun ang wino-worry naman ng mga maliliit na. Pareho natin, mga normal, ang tawag doon, hindi normal. Yung mga ordinary, katulad natin, na nagwo-worry din. Especially yung mga OFWs na ang tagal-tagal sa ibang bansa. Siyempre, meron din sila mga contribution dyan sa mga sinasabing yan. Parang kinakabahan sila. Di ba? Baka mamaya sa susunod ay wala na talaga silang makukuha. Paano kaya nga to? Sa aking palagay, kailangan laliman ng paliwanag. Correct, oo. Na yung mga safety valves na masasabi. Wala kayong ikakatakot dahil yung perang gagamitin, pera ng bayan, ay mapapalaki. Imbis na, paano kung maging maliit? Baka yung perang inaasahan mong pension mo, pagdating ng panahon ay wala ka ng pension. Dahil nagamit na. Yan, nakakatakot, Pero sa isang banda, maganda naman yan kung talagang nag-iisip ang gobyerno kung anong pamamaraan para mag-improve ang ekonomiya. Kaya naalala ko, nung naging social worker ako sa Amerika, ay meron din silang tinatawag na people on welfare. Kaya bakit ko na ma-mention yun? Kasi nung ako Secretary of Social Welfare, hindi kami nagbibigay ng ayuda. Ang ayuda ibibigay mo sa nangangailangan. Ang tawag pa nga namin, sa higit na nangangailangan. Kasi marami nangangailangan. Pero sino talaga ang higit na nangangailangan? Halimbawa, may sakit, walang panggamot. Higit na nangangailangan. Meron iba walang trabaho, pero walang kailangan puhunan. Kailangan tulungan natin yun. So sa akin pag-unawa ay may mga taong mangangailangan ng tulong, pero hindi dapat isipin na parang sila na manloloko sila sa gobyerno. Unfortunately, dahil sa COVID, maraming nawalan ng trabaho, maraming nagkasakit, kinailangan gumastos ang gobyerno para sa ayuda, para matulungan ang mas maraming apektado during those 2 years. Ngayon, ang nangyari, nagkaroon din tayo ng tulong ng para makapag-aral yung mga bata at magkaroon ng ma-check yung kanilang sakit. Kaya meron tayong 4Ps. Ito yung mga mahirap na yun na ang pinaka-ayuda na niregular na kasi 5 years silang tumatanggap ng ayuda. Ang dapat makagraduate sila doon sa ayuda dahil may hanap buhay sila. Pero kung kulang naman ang opportunity sa hanap buhay, lalo na sa mga probinsya, patuloy yung ayuda na yan. Patuloy yung 4Ps na yun kasi wala naman trabaho. Paano mabubuhay? So, binubuhay mo ngayon sa pera ng gobyerno. Iyon. Pero, ang isang pinag-uusapan dito, bakit ang daming tumututol? Yun, Ma'am Cora. Maraming tumututol. Ang hindi lang tumututol, yung siguro yung mga nakapagpasa nito, di ba? Pero dapat marahabang explanation pa rin ang dapat nating pagtuunan ng pansin para dito, Ma'am Cora. Kung ikaw, Ma'am... Correct ka dyan. Kung ikaw, Ma'am Cora, halimbawa, ikaw ay nasa gobyerno at gusto mo talaga yung yung Maharlika Fund na yan. Paano mo kami kukumbinsihin? Napapasok kami dyan. Kailangan ipaliwanag na yung perang gagamitin dito ay hindi mawawala kung dumating ang panahon na magre-retiro ka. Kasi ang takot ng mga tao, baka kung kailan ko kailangan ng pera, walang maibigay sa akin. So yung fear, kailangan mawala yung fear na yon. Ako naman, habang hindi maliwanag sa mga tao, magkakaroon talaga ng tawag doon, kaduda-duda, mga dudes. Kaduda-duda na natatakot ka. Sino ba? Unang-una, sino ba hahawak ng pondo na ito? Gustong malaman kung sino. Hindi pa natin alam. Kung sino. Pero yung katulad ng advocacy natin, yung mga OFW na maaaring member ng SSS, kailangan makatanggap sila ng tamang paliwanag. And I think, yun ngayon ang hinihintay natin na sino makakapagpaliwanag
para maniwala sila. Kasi pag hindi sila naniwala, hindi sila magko-cooperate, di ba? Oo, at pero, yun, against yan. yes. And at the same time, naniniwala naman ako, dapat yung mga common tao, naunawaan nila anong hinaharap. Kasi mahirap talagang nasa gobyerno. Kailangan may paliwanag mo ng kabuuan para pumayag ang mga tao sa mga panukalang batas na ginagawa ng ating pamahalaan. Lalo na yung mga leader ngayon. Nung marinig ko si Mayor Magalong ng Baguio, ay talagang concern siya sa corruption sa mga public works project. Sabi halos wala na rin natitira sa proyekto. Kasi hindi pa man nagsisimula, kinukuha na yung pera ng mga nakikialam sa proyekto. Yan. At DPWH na lang, Ma'am Cora, di ba? Yun, mga ganong klase, di ba? Okay. So, ayan na, paliwanag natin mabuti. Kung may mga nais pa kayong katanungan, ay nandito lang kami ni Ma'am Cora, di ba? Pero Ma'am Cora, yun ang sinasabi natin, sa mga susunod pa, mas palalimin pa natin ang usapin tungkol dito, di ba? Kasi alam mo, marami. Kukunti lang yung naniniwala na magiging successful yan. At ang karamihan, ito yung mga nasa poorest of the poor daw, yung mga nasa abroad na ordinaryong mga kasambahay, di ba? Yun yung mga medyo kinakabahan talaga. Ang isang tanong lang nga natin dito yung bang sinasabi natin na, kasi tayo, meron lagi tayong doubt. Yung parang, hindi yan matutupad. Ay, hindi, ganyan. Bakit may ganung paniniwala ang ating mga kababayan, Ma'am Cora? Ang tawag doon, unbelievers. Hindi naniniwala. Bakit? Dahil sa kanilang karanasan, na-experience na nila na ganun ang nangyari. Okay. Pero kung nakita mo doon sa isang gobyerno, katulad nga nung naunawaan ko kay Mayor Magalong, happy yung mga tao sa kanyang ginagawa dahil nilalabanan niya yung na-mention nga niya yung Parmali case. Kaya natutuwa ako kasi hindi doon nagka-problema ang aming chairman, Richard Gordon, na ang paniniwala ko ay naging issue yon na kaya hindi pinapanalo ni Presidente Duterte si Chairman Gordon para maging senador. Alam na talagang nilabanan, dahil nakasama ang mga kaibigan ng Pangulo sa Parmali case. Okay, yan. So, tsaka laging, napapansin mo, Ma'am Cora, lagi na lang may mga ganitong issue, no? Parang laging mga proyekto, biglang palpak, nawawala na Alam mo yon, pumalpak. Hindi na yung maibabalita. Di ba? Yung mga ganong klase. Yes. So, kaya nga dapat mahalaga yung media, papel ng media. Kaso nga naman, sa TV, kanya-kanyang programa Kanya-kanya yung tawag nila mga vlogs na libo-libo ang nanonood. Hindi ko naman may-believe dahil interesado silang mabalitaan. Pero katulad ng programa natin na gusto nating marating yung mga OFW, ano yung mga hinaharap nilang problema, ano yung makatutulong sa kanilang informasyon, nagtsatsaga tayo once a week na marinig sa kanila. Oo nga naman. Yes. So, ang isa pang binabanggit natin dito, Ma'am Cora, sa mga iba, mga bata pa to di ba? Mga bata yung ibang mga nakikinig sa atin ngayon. At nalilito pa rin sila, bakit may ganito pa? Di ba? May ganito pa. Sa loob ng SSS daw, ay nakakapag-loan naman, nagagamit din naman nila para sa pagpautang. Bakit pa kailangan ikunin doon at ilagay sa mga Adlika Fund? Magandang katanungan yan. Kaya dapat may paliwanag ang Kongreso, Senado. Ano ang sistema ang gagamitin para acceptable sa mga miyembro ang gagawin nila. Kasi parang ipupull together ang funds na nakatambak o parang hindi pa ginagamit. Pero darating ang panahon na kakailanganin yan para sa mga nagre-retire. So, kung ikaw yung magre-retire, natatakot ka, baka pag-retire mo, wala na yung
Wala na. Or baka yung iba nga matakot di ba? Ayoko na dyan, mag-invest na lang ako sa abroad, di ba? May mga investment din sa abroad at meron din mga kung anong mga pwedeng hulugan doon na mas sa tingin nila ay mas maganda. Diba? Pero may nagsasabi naman dito, sabi nila, syempre, mahal ko pa rin ang aking bansang Pilipinas. Kaya doon ako invest pa rin. Ma'am Cora. Yes. Well, di ba, in a democracy, maraming boses. Kaya may karapatan yung mga tao na maniwala. May karapatan naman sila mag-question. At habang hindi sila convinced, hindi natin sila mapipili. Pero panahon na para magkaroon ng maliwanag na pagsusuri kung ano talaga ito at why people should be convinced to invest. Ayan. Ang maganda daw sa atin talakayan, Ma'am Cora, wala tayong negative. Wala tayong, yun ang isang maganda. Kasi yung iba, banat lang ng banat, no? Di ba, Ma'am Cora? Oo. Yun ang sinasabi ng iba natin. Well, hindi naman tayo pwedeng bumanat kung kulang tayo ng kaalaman. Kaya mahalaga na marinig natin sa mga taong may kinalaman at may kasagutan sa mga tanong ng mga mamamayan. Yan. Since na okay na to, Ma'am Cora, di ba? Pasado na siya, di ba? Kung tutuusin, so pera na lang at budget at paano yung proseso, no? Yes. Sa ngayon ba ay... totoo ba na gagamitin ng SSS funds? Yun, hindi pa at yun sigurado, GSIS diba? para dito. Hindi pa sigurado. Kung ang sagot ay hindi, paanong paraan gagawin nila yun. Para magkaroon ng mahalaga? Saan kukuha ng pondo? Yes. Oo. Ikaw, Ma'am Cora, kung ikaw ang tatanungin at kunyari ikaw ay nasa gobyerno pa, di ba? Saan mo iniisip na kukuhanin ang pondo? Kunyari ako, ayokong kuhanin yung SSS, di ba? Oo. Ayoko rin ng GSIS, ayokong gawin. Nakita ko sa mga mayamang korporasyon na sa palagay nila gusto nilang magkaroon ng opportunity ang bayan o umunlad, makakatulong sila. Kasi ang dami namang 100 top corporations na pwedeng kasali sila dyan. At it will be a gold mine dahil yung mga mayamang korporasyon na yan, kahit na matalo, kumbaga malugi, hindi pa rin malulugi sapagkat malaki na ang kanilang mga kumpanya. Siyempre, ang sasali dyan yung walang takot. Kasi mayaman na sila eh. Kaya parang, tawag ko doon, they have no fear kung ano man ang mangyari. May pera, di ba? May pera naman. Di ba? Kasi ang mas mahirap yung kukunin mo dito na alam mong may mga umaasa dyan eh. Naman Cora, di ba? Na-mention mo yung mga katulad namin, ng mga retirado na. Siyempre, ang mga humingi sa'yo ng tulong, yung mga nakasama mo, nakilala mo, usually humingi ng tulong, may nagkasakit, may namatay. Regular yan na parang lalapit sa'yo. Ako naman, sa aking palagay, binigyan ka ng pagkakataon na meron kang pera sa pagretiro mo na hindi mo naman lahat magagastos. Makatutulong ka sa iba. At itong pagtulong na ito, poder mo na yon kung sino yung gusto mong tulungan. Kasi otherwise, baka naman yung mga humingi sa'yo ng tulong, forever, no? Okay. Talagang miski sa meron nga akong kamag-anak ng nanay ko, natulungan ko sa renta ng bahay. Inabot na yata ng mga 10 taon yung rentang 2,000 pesos. Ayun pa rin. Yung 2,000 pesos in 12 months, 24,000, di ba? Okay, oo. Kung naka 10 years, malaki-laki na yon. Ngayon, nung mamatay yung kamag-anak ng nanay ko, sabi dun sa anak, sabi ko, natulungan ko na yung nanay, no? Kayo naman ang kumilos kasi hindi pwede ipagpatuloy yung pagtulong kasi patay na yung nanay, no? Kaya nung humingi ng tulong dahil sabi niya, kasi wala daw siyang trabaho. Sabi ko, magkatrabaho ka. Tapos sabi, akala ko nakaasawa kasi sabi mag-aasawa daw at buntis daw. Hindi naman daw ng anak at hindi natuloy yung pag-aasawa. Pero kailangan pa rin, humingi pa rin ng tulong. Ang paniniwala ko, kailan sila kikilos? Matagal nang natulungan ng kanilang mga. Kinukwento ko ito para doon sa mga ibang humingi ng tulong. Huwag niyong abusuhin yung mga hinihingan niyo ng tulong. Yes. May mga panahong katatamaran na rin dahil parang sabi ng mga iba, kailan matatapos?
Correct. Diba? Oo, totoo yan. At saka tingnan mo, pag-usapan natin bukod dyan sa Maharlika fan, ito nga yung 4-piece na pinabanggit mo kanina, Ma'am Cora, Yes. di ba? Sa 4-piece, ang tagal na nito. Yung ibang mga bata na nandyan ay graduate na. Panibago na naman, di ba? Yung mga Oo. nag-asawa naman ulit. Pero kailangan nga may nasa 4-piece. evaluation. Yun, may evaluation na nangyari daw ngayon. Halimbawa, sa may amin kasi, puro sila, kasi ang chairman nila ay kamag-anak nila. Yung chairman namin, kamag-anak nila. So, lahat ng kamag-anak ni barangay chairman ay kasama sa 4-piece. Di ba? O yun. Yun ang mali. 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 Diba? Kaya ang DSWD may responsibilidad na tiyakin na hindi ito nakokorap yung ito. At hindi sapat na tugunan mo lang ang pagka-problema nila sa health tsaka sa education. Tugunan mo din ang pangangailangan nila sa hanap buhay. Nakita ko nga, tatanong ako, ano ang pinagkukunan ninyo ng hanap buhay? Kasi hindi kasya yung driver ka, kailangan may iba ka pang kakayahan na pwedeng kumita. Sa akin, ang kita ay mag-iisip ka, creative ka na, madagdagan ng kita o makatipid ka so that mas may matulungan ka. Correct, o mas gumanda ang iyong buhay. Paano gaganda ang buhay mo? Like ako nga nung... Umasa ka na lang ng umasa, tama? Yes. Ang nakita ko, meron akong lugar na dati meeting place ay inanay. So paparepair mo yun. Gazebo diba? yun, yung gazebo? Gazebo. Hindi gazebo yung parang bahay sa likod, sa tabi ng ilog. May nakatira doon, tapos yung sa itaas, pinapagamit ko sa mga taga Mindanao na habang naghihintay sa airport o sa aeroplano ay makaka-stay doon. So pinapaayos ko. Lumalabas na more than 200,000 ang magagastos para paayos. Pero nanginayang naman ako na hindi ayusin para magamit ng mga tao na kailangan. Mga social workers na may kumperensya dito, pero imbis na mag-hotel, mga doon 4 sila, pero they can stay. Maganda kung medyo may konting donation, di ba? Yun yung isang maganda. Kasi gagastusan mo. Kaya nga ako, minsan pinapagalitan din ako ng pamilya ko. Kasi yung, kunyari, namimigay tayo, di ba, Ma'am Cora? Yes. Gagastusan ko pa yun eh. Ako pa gagastos ang pamasahe ko. Maibigay ko lang doon. So sabi ka ng pamilya ko, sobra-sobra ka na minsan. Wala ka na nga kinikita. Happiness mo yun na nakatulong ka. Yes. Ang mahalaga, yung tinulungan mo, ay may natutunan. Yun. Sa pagtulong mo. Okay. Na sila din, darating ang panahon na gusto din nilang makatulong sa mga nangangailangan. Speaking of pagtulong, halimbawa ma'am, ang kakampi natin ay nakapagpatapos ng nasa 120 na mga kabata. Diba? Okay. Graduate ng TESDA, graduate ng kolehiyo, mga nagpasalamat naman sa atin. Pero ang inaasahan ko, hindi ako ang papasalamatan eh. Ang inaasahan natin, Ma'am Cora, ay tumulong naman sila sa ibang nangangailangan. Yes. Multiplier di ba? Yes. Yung ganun ang inaasahan ko. Doon ako nalulungkot kasi iba nag-abroad, wala na. Di ba? Paano nga ba ang isang Ma'am Cora, ikaw as DSWD? Hindi nga. Halimbawa, natulungan mo, gumaling. Hindi na bumalik sa'yo, ako gumaling na. O kaya, sorry ho, namatay ho yung pasyente. I am sorry, hindi talaga nabuhay yung pasyente. Sorry na lang, pero ibalita mo naman kung ano nangyari. Correct. Sa pasyente na yan. Yun. Yun nga ng pamilya nila ng tulong, di ba? Ako naman, ang inaasahan ko sa mga naging scholar natin, sa kakampi, parang hindi ko kailangan magpasalamat ka eh. Ang kailangan ko, yung pagpapasalamat mo, gawin mo. Parang kumbaga, ikaw nakagraduate na, nakapagtrabaho ka na, pwede ba yung isa naman ang mo, Ma'am Cora, tama ba ako? Isa naman ang kuhanin tumulong mo. Sa iba. Tumulong ka naman sa iba. Kahit sa maliit na pagkakataon, di ba? Oo. Yun. Ang kapatid ko nga driver niya. Ang mga anak na ay madudunong. Naging scholar sa mga universidad. Ang tanong ko, ano nang nangyari sa buhay ng driver na yon? Yes. Bumuti ba ang buhay dahil ang mga anak ay nakapag-aral? Pero hindi
prantisado kasi kahit na nakapag-aral yung kanilang mga anak, iniiwan na sila. Yung parang nabuhay na ng sarili. Ang nangyari, nakalimutan na yung ama nila kasi o magulang nila. Sabi, hindi naman kayo nagpaaral sa akin Scholar naman ako. Kaya parang nagiging negative ang reaction. Pero napanood ko si Yen Constantino sa interview kay OG Diaz. Umiiyak siya kasi sabi niya, ang mother niya talagang gusto niyang matulungan, awang-awa siya. But at the same time, nakita niya na may buhay din naman siya na kailangan tingnan, na may pamilya na siya. So, ang sinasabi niya, yung mga sa magkakapatid, dapat isipin paano magtutulungan yung mga magkakapatid, at paano makagraduate. Sa akin, kailan ka gagraduate sa kahirapan? Ayun. Meron bang time period na sasabihin, ay, graduate na ako dyan sa kahirapan. Ako naman gusto kong mag-enjoy. Gusto kong bumuti ang katayuan. And sa kanila, ang pag-enjoy, yung magbiyahe, yung makapunta abroad. Yung hindi para magtrabaho, kundi magpunta sa Holy Land, magpunta sa ASEAN, yung mga ganon. Naikwento sa akin yung may bisita ako kahapon, kinukumusta ako, takbo bilang kagawan. Kaya sabi ko, i-interviewin ka namin yung mga taong gustong tumakbo naman sa kanilang barangay para magsilbi. Yeah. Maganda yun. Tingnan natin ang pagkakataon sige ma'am, tama lang yan. At syempre sa lahat din ng mga humahabol ngayon ng kandidato. Naniniwala naman tayo sa kanila, Ma'am Cora. O mga OFW na nakauwi na gustong magsilbi sa kanilang barangay, sa barangay elections. Why not? Pwede namin kayo ma-interview dito. Ma'am Cora, binabati ka po ni Ma'am Emma Dionisio Solis. Hello po, Ate Cora. Favorite natin ng kaibigan. At saka si Miss Flor Conducto ng Dede Dugwam. Yes. Yan yung mga natin, friendship natin dito sa ating programa And of course, sana makabisita sila dito. Oo nga. Para si ma-interview. Medyo may sakit-sakit na si Emma hindi makabilakad. Hindi maigi. Pero anyways, at nanonood naman siya at nakikinig sa atin dito sa ating programa. Ma'am Emma, take care of yourself. And Ma'am Flor Conducto, hello po sa inyo. Na-interview natin dito itong dalawa na ito di ba? Ma'am Cora, yes. So may mga ilan na tayong na pag-usapan, di ba? Pero, yun nga sinasabi natin, ang dami ngayon mga issues concerning sa karapatan pantao, di ba? Yes. Kung tatanong natin yan, thank you very much daw, Ma'am Emma. Ma'am Emma, sabi niya, thank you very much, Ma'am Cora, sabi niya, sa pagbati daw sa kanya. Join naman kayo sa amin. Sige na po, join. Ma'am Cora, kasi kung matatandaan mo, napakalaking issue rin ng isa nating kababayan na lagi tayo sumisigaw ng karapatan sa ating mga OFWs. Sa Pilipinas pala, meron din palang mga nambubugbog na mga ng kasambahay, Ma'am Cora. Ano masasabi mo sa ganyan? Well, unang-una, meron tayong Commission on Human Rights. Correct. Meron tayong, ngayon, of course, Department of Migrant Workers, DMW. Ibig sabihin, yung mga migrante, hindi dapat pagsamantalahan. Kailangan ang migrante, alam nila yung kanilang karapatan. Dapat. So, ipaglaban nila. Ngayon, siyempre, marirecall natin ang si Flor Contemplacion na pag nasa ibang bansa, wala tayong control sa batas na nilabag niya. And therefore, kahit na gusto siya ipagtanggol ng bayan natin, hindi na ipagtanggol, namatay din. Diba? And may lessons learned tayo doon na tayo din, kapag may mga taong foreigners na nagsasamantala sa ating mga batas, may karapatan din tayo na i-control, huwag papasukin yung mga tao na hindi karapat-dapat. Okay. And ako naniniwala na at the community level, dapat alam natin sino ba yung mga corrupt, sino ba yung drug addict, sino ba yung hindi tumutupad
sa mga batas. Malilinis mo naman ang mga lugar na yan kapag ang inelect mo ng mga namumuno ay yung karapat-dapat. I like the word karapat-dapat. That means gagawin niya yung tungkulin. Kaya I dream of the day na may mga OFW tayo na tumatakbo din sa bakal ng barangay para tumupad sa isang tungkulin at tumulong. Yan. At syempre batiin natin si Miss Irene Manat. Sabi niya, I'm watching from Taytay Rizal. Maulan na tanghali po. Ay maulan daw sa Taytay. Ayan. Alam mo Ma'am Cora, ito si Miss Irene ay tumutulong at sumusuporta at kumikilos sa paggampan ng tungkulin niya bilang isang OFW. At the same time, siya po yung isa sa mga tumutulong sa ating mga kababayang OFW sa iba't ibang lugar sa ibang bansa. Miss Irene, thank you very much po ha. Oo, at ingat kayo diyan kung maulan, 'di ba? May konti ba? May alam ko may bagyo sama ng panahon pa eh. Well, anyways, makisama po kayo dito Ma'am Irene sa aming usapan ni Ma'am Cora. Ayan. Ano ba gusto niyong issue? Pero Ma'am Cora, ang sabi nga natin, kung sa labas ng bansa ay naapi ang ating mga manggagawa, isipin mo pati rito sa Pilipinas meron din pala. Di ba? Yes. Kung matatandaan mo, Ma'am Cora, itong usapin nitong ating kababayan dito sa may bandang Mindoro yata yun, nung nagkakamali, ang pangalan nun? Si LB, Ma'am Cora. Kita mo yung ginawa sa kanya. Ikaw bilang isang social worker, Ma'am Cora, ayan, sa tingin mo ba ay tama yung mga nangyari? O may sakit itong mag-asawa? Ano po kaya, ano po meron dyan? Unang-una kapag ang ginawa ay labag sa batas. Hindi ba niya alam na hindi pwedeng gawin yun? On the other hand, ano naman ang ginawa ng tao to warrant that kind of action? Kasi natatandaan ko na pag napag-usapan na natin mental health, mental illness. So it is possible na hindi na tama ang takbo ng utak ng tao na yun. And therefore, may ginagawa siyang hindi karapat-dapat, hindi kaya nais-nais. At paano natin tutulungan ito? Kailangan alam sa komunidad kung tama ba yung ginagawa at kung hindi tama, ay gawa ng paraan na i-correct ang atensyon. Kasi merong mga magulang binubugbog ang mga anak. Meron din mga anak na binubugbog ang mga magulang. Yes. Either way, parehong mali. Yan. Kasi walang karapatan ng magulang, walang karapatan ng mga anak magawin yung hindi karapat-dapat. Siguro natutuwa lang sila kasi siguro itong si medyo jolly person at saka medyo parang mali-mali siguro. Kaya pinagkakatawaan nila itong si LV, no, Ma'am Cora? Oo. Well, pero meron tayong mga taong ganyan na alam ko nung araw sa amin sa Parañaque, meron kaming tinatawag na si Payot, na ito'y parang mentally ill na palakad-lakad. At meron lalaki na Berting, na akala mo may radyo siya, nagma-microphone siya sa kalye. Alam mo mga ganyan. Meron siyang tawag natin noon, wating-wating, di ba? Parang hindi tama ang kanyang reaction. Pero nakakaroon talaga ng ganon sa isang komunidad na parang hindi tama ang mga ginagawa. Pero ang kailangan nila, whatever, kailangan nila tulong. Kailangan na may pagkain sila kahit pa paano. Kailangan alamin nila kung paano matutulungan yung mga tao. Ideally, may lugar na paglalagyan. Pero may mga lugar na wala namang paglagyan sa kanila. Kaya tulong na lang ang simbahan, komunidad, para wag naman silang maabuso na meron silang pagkain. May mga sari-sari store na tumutulong sila sa mga ganon. Binibigyan ng pagkain, soft drink, binibigyan ng tinapay para mabuhay yung mga tao. Okay. So, Ma'am Cora, meron tayong ipapakita rito. Interview. Pinag-iingat na ang mga kababayan natin dyan sa Middle East. May mga ilang parte doon na kinuha tayo. From Dana, Miss Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Bigyan natin ng konti sige, para makita ni Ma'am Cora.
Ito pong third country recruitment, actually po, hindi na po ito jurisdiction ng Bureau of Immigration dahil sa Bureau of Immigration po, yung mga nasa ports lamang yung atin pong within the jurisdiction, yung palabas po ng bansa o kaya po papasok ng bansa. Pero we see po a need siguro to share information about these things po na nakikita po natin kapag ka nare-repatriate po yung ilang mga kababayan natin. Ang Bureau of Immigration po kasi ang unang nakaka-interview sa kanila pagdating po nila dito sa bansa. So nakakakuha po tayo ng information about these kinds of modus operandi na I think is important para po ma-warn yung ating mga kababayan. Dito po sa third country recruitment, ang target po ng mabiktima nitong mga illegal recruiters na ito ay yung mga OFWs po na pa-expire na ang visa. Of course, sa kagustuhan lang po ng mga kababayan natin na ma-continue po, maituloy po ang kanilang pagtatrabaho abroad. Minsan po kumakagat sila dito po sa magagandang offer, napakagaganda po ng offers itong mga ito. Kagaya po ng isang batch of victims, may 5 deported passengers mula po sa Russia but were recruited from Hong Kong and Jordan. They were legitimate OFWs, they had the overseas employment certificate, but when their visas were expiring already, nirecruit po sila sa Moscow, pero doon po pinagtrabaho po sila, hindi po sapat yung pinasweldo sa kanila, and hindi po sila binigyan ng tamang dokumento. So they ended up being arrested by the immigration authorities there. Nakulong pa po sila ng higit sa 1 buwan because of this modus operandi. Cora, mga modus operandi nga yung sinasabi ng Bureau of Immigration. Ang ganda, I'm glad nagsalita si Dana tungkol dito dahil may mga tao na kung may kapamilya kayo na nandun sa ibang bansa, gustong mag-extend, hindi na pwede mag-extend. Suggestion ko sa inyo, make sure may savings na makauwi. Kasi ang iba, kaya hindi ayaw, walang pera para makauwi sila. Ang hindi naman pwede nating asahan ng Department of Foreign Affairs na lahat ng mga gusto mong umuwi na walang pera, sasagutin. Meron tayong, of course, OWA na tumutulong dyan. Pero sa dami ng mga tao natin na nasa abroad, na iba-ibang condition, hindi natin alam kung sino talaga ang may karapatan na makauwi at tulungan. Yan ang palagi natin kailangan isipin. Ang gusto ko palagi ko sinasabi, sana yung welfare fund ay ma-extend sa mga tao na kamali. Yung hindi sila nakaipon, pero gusto na lang umuwi. Kaya tayo may welfare fund. Pero kailangan paliwanag to Siguro, pag may panahon tayo, maimbita natin. Kasi ikaw nag-attend ka ng meeting sa OWA Opo. Alam mo, Ma'am Cora, dapat nag-iingat talaga. Kasi tayo, parang kapit sa patalimika nga di ba? Alam na nating mali, sinisiksik pa natin, baka nga, nagsusugal tayo di ba? Sugarol tayo mga Pinoy. Kaya tama siguro, ang na-appoint sa OWA na OIC, na-appoint sa DMW na OIC, si Kakdak. Na ganun yun. Kaibigan natin yan, So, diba? sana maimbita natin para sana maging regular na siya. Hindi na siya parang OIC. Yun. Kakilala natin siya at magaling siya. Okay. At sana nga, Ma'am Cora, ay tama-tama rin. Pero may papakita ako sa'yo din, ha? Pwede na ba natin? Ha? Eto, balita naman natin to ng isa nating tagapagbalita dito sa ating himpilan. Yan. Si Jeff Balsa, dating OFW. Ma'am Cora, ito yung 1 taon na yung mga package, hindi pa rin nakukuha. Hindi pa rin dinideliver. Siya nandun. Anas. Ito, August. Ito, January, February, March. Ito, March. Expire na. Sino yung nagsasalita? Iyan po ay OFW natin dati. Isang OFW natin dati na ngayon ay nag-ano sa atin, volunteer para ibigay ng information. Para kanino yung mga boxes na yun? Ito po ay galing, Ma'am Cora, mga libro, pagkain, Ma'am Cora. Marami yan na mga package na hindi na na-deliver sa ating mga pamilya dito sa Pilipinas.
Nasaan ngayon yan? Nandito pa rin sa mga, yung mga brokerage natin na iniwan na lang dyan sa isang sulok dyan, yung mga package nila. Kasi, pero siguro dapat pasakita para ayan, Ma'am kanina Cora. yun. Ayan, Ma'am Cora, ayan, ang mga packages na isang taon nang nandiyan dyan, hindi na i-deliver. Hindi kinukuha. Hindi po na i-deliver nung mga broker o yung mga agent na yan. Kasi Ma'am Kasi Cora, wala naman dapat bayaran kasi nagbabayad yan galing abroad eh. oo nga. Kasi, Dapat tatanggapin lang. kasi ang dami yan, Ma'am Cora, tingnan po ninyo. O, di ba? Siguro hindi nila kaya na tugunan yung mga dapat nakatanggap. Baka hindi nila alam na meron. Kailangan, pero magandang ibandilyo yan. O, kaya nga. Merong mga... Pero kasi Ma'am, alam mo, pagka ang ano mo ay, kasi parang binigay na sa atin eh. Kapag ka hindi lagpas ata ng ganun, wala pang 100 kilos yata, something like that, ako nagkakamali. Walang bayad. Ito yung paano ng ating pamahalaan ng mga nakaraan. Nakaraan pa. Wala naman palang babayaran yung OFW. Ba't ko pa naman parang ganun eh. Ba't ko pa i-deliver? Wala naman akong kikitain. Parang ganun. Yeah. Ang dami ng package na yun, di ba ha? Kailangan alamin para kanino yung mga packages na i-anunsyo. Yun. Para kung kailangang demurahe, ibig sabihin, habang parang banding na kailangan bayaran, hanapan ng pamamaraan. Diba? Yun nga eh. Oo. Yung ibang mga pagkain doon, may mga chocolates kasi doon na expired na. Dahil, isang taon na Ma'am Cora nandoon yun eh. Hindi naman mabebenta na yun. Hindi na. Yan, parang mga toys. Yan, chocolate yan, Ma'am Cora, yung pinapakita ni Chocolates, yan. Ito, August. Ito, January, February, March. Ito, March. Expire na. Take mo yan. Sana all na lang. Ito, Choco Lollipops. Kung anong sa akin naman, alamin kung sino dapat tumanggap. Kanino ka naka-address. Siguro ang isang maganda, tama nga, Ma'am Cora, pupuntahan uli natin yan. Para sila na lang mag-claim, tama? Yes. Oo, kunin na lang ng Ang pamilya. pangalan, i-anunsyo sino dapat ang nakatanggap at hindi pa nakukuha. Wala namang babayaran eh. Dahil binayaran na yan para pagpapadala dito. Na-experience ko yan. Kapag sobra sa maleta mo, dadalhin mo, ilalagay mo sa balikbayan box at ipapadala mo sa pangalan mo rin. Iyon, para pag-uwi mo, matanggap mo. Marang karanasan na namin yan eh. Pero ngayon, ang tanong ko, nagpadala sila, baka nasa abroad, yung nagpadala, ang mga kabag-anak nila dito, hindi alam na meron sila. Dapat na tinanggap. Yan, nako, ay pakahirap ng mga iba't ibang issue. So, Ma'am Cora, sabi nga gustong pumasok ng iba, kaya lang kulang na tayo sa oras. Siguro magtanong-tanong na lang din tayo. At siyempre, pag-usapan pa rin natin ang ibang issue sa susunod. Dahil si Miss Dana ay napakadami haba kasi nung kwento ni Ma'am Dana tungkol doon sa pagpapaingat. Mag-ingat daw lahat ng OFWs at huwag maniniwala doon sa mga text, Ma'am Cora, na dito sa bansa na ito kailangan namin ng ganitong mga job orders na ito, ganyan-ganyan. Yes. Hindi po pinapayagan ang ating mga agency na maglagay. Pero meron pang POEA ngayon o DMW? DMW na po, Ma'am Cora. Sino ang namumuno naman? Yung dating POEA? Inalis na yon, ginawa ng Department of Migrant Workers. Yan. Wala na pong POEA. Pero sino yung namumuno sa portion na yung Philippine Overseas Employment Association? Sa kanila na rin po yun, Ma'am Cora. Sa loob na rin. Sino ngayon sa DMW? Yun ang alamin natin. Yun ang alamin natin, sige. O nga, tama. At para malaman natin, may mga licensing dyan sa loob sa departamento. Oo. Tama? Oo. So, at sabi nga natin, mag-ingat-ingat po ang lahat ng mga OFWs. Papakita namin ang kabuuan ng interview na yon kay Miss Dana. Mahaba po yun, mga 11 minutes. Yes. Wala na tayong oras, no? So, ang sinasabi nga natin, mag-ingat po lahat. Sabi nga, Ma'am Cora, di ba, bawal o hindi tama na mag-rely tayo sa mga job orders na nasa Facebook. Yes. Ay, hindi kasi po. yun,
nanloloko yung mga nasa Facebook. Hindi naman lahat. Pero kasi ganyan din nangyayari sa amin. Yung mga sinasabing willing na mag-donate ng blood. Ng hindi blood. Kidney. Okay. Kaya gusto din nating sapagkat ako chairman ako ng Ethics Committee ng National Kidney and Transplant. Huwag po kayong maniniwala sa mga sabi-sabing pwedeng kailangan very strict po tayo sa Ethics Committee. Gusto nating matiyak na yun lamang may karapatang mag-donate, mga kamag-anak, mga nakatrabaho, ang talagang aaprubahan natin na makakuha ng kidney sa mga donors na nagbo-volunteer. At ito'y walang bayad, Ma'am Cora, di ba? Wala. Walang bayad. Pero ang responsibilidad ng recipient ay tulungan sa pangangailangan tungkol sa ospital, tungkol sa pagtugon sa pangangailangan sa gamot. Kasi magpapagaling siya eh. At Yes, huwag kayong maniniwala sa pag may mga nag-upload sa kanilang mga Facebook, ha? So, mag-ingat po kayo sa lahat at sasabihin natin, hindi lahat ng nasa loob ng Facebook ay tama. Di ba? Yes. Cora? So, wag magpaloko at wag manloko. Okay. Kasi dalawa yan eh. Isang manloloko at isang naloloko. Okay. Kaya nga sabi, wag magpaloko para walang manloloko. Tama? Yes. Walang magpapabola kung walang mambobola. Diba? Yes. So, Ma'am Cora, tapos na naman tayo. Eduardo Rosales, thank you for sharing this. Nag-share po kami sa inyo. Marami pong salamat sa lahat po ng mga nanditong kausap natin. Ma'am Irene, kailan ka ba pabalik sa Saudi Arabia? Ha? Yan si Ma'am Irene, ma'am, ay galing po ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, at maraming pong salamat. Ma'am Cora, ikaw na po ang Yes. Ang palagi ko lang sinasabi, magagawa natin lahat ng bagay kung di tayo nag-iisa. And I think, sabi nga ni Te, kung may naapi, may kakampi. Yes. Ito yung programa natin sa kakampi. Yan. Kaya maraming salamat sa oportunidad na binigay sa akin makiisa dito sa programang ito ng kakampi. At muli po, ito yung lingkod Fen Nicodemus para dito sa ating kalinga sa OFW. Kasama natin ang aking idol, walang iba kundi si Miss Corazon Alma de Leon. Maraming pong salamat, Ma'am Cora. Thank you. At sa lahat po ng mga nandito sa ating programa, maraming pong salamat sa inyo. Miss Irene, Jinky, Jeff, Eduardo, at Miss Marge Socorro and Sultan Ahmad Kader. Sa inyo pong lahat, hindi ko nabanggit yung iba, pero maraming pong salamat sa inyo lahat. Paalam po, Ma'am Cora. Paalam.